Ayan po mga kalangan, nandito po tayo kay Tyrisan. Ayan. Nagalit ako kasi may ginawa silang hindi maganda. May pinagsasabi silang hindi maganda tungkol sana hindi naman ginagawa ng bago. Ang isa kasing content creator, kumbaga may caption na nga yun may caption. Gusto mo talagang i-twist ang kwento, pag hindi mong gawin yun, para magkaroon ka lang. Natural lang yun sa social media. Wala akong galit kay Dodong personal. Kumbaga, di ba? Nasa social media tayo. Natural yung ganito talagang mga nangyayari. Pero yung personal na galit, wala. So ayan po mga kalanggan, nandito po tayo ngayon sa Papiding. Ayan. At sa ngayon po, kapag nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makausap po natin si Tatay Rizan at si Daddy Di, interview po natin silang dalawa at siyempre kukumustahin po natin yung sitwasyon ni Rachel, yung kanyang kalagayan, at tatanungin na rin po natin kung ano yung mga issue kung bakit nagkaganon. Ayan, para po malaman din ng bawat isa kung ano yung kanilang sasabihin. Kaya sagad po mga kalangga, samahan niyo po ako para makausap po natin si Tatay Rizan na muna. Kasama po natin si Amor. Ayan. Halika dito. Diba? Ano to? Heart to? Heart. You know. Ano feelings mo na nandito tayo sa Hearts na to? Nakikilala nyo yan nakikilala nyo po ito? Ito po, nakikilala niyo yung binigyan ko ng ganito, siling ganito. Sige po mga kalang, at ngayon kakain na po tayo. Kakain muna tayo. Mahiya po. Kalangan, nandito po tayo kay Tyrisan. Ayan. Ano Tyrisan, kumusta na? May kaba pa ba sa dibdib o may galit pa rin? O anong nararamdaman mo ngayon? Okay lang, relax lang. Kahapon lang yun. Ako naman ay pag nawawala mo na kagad yung galit. Kasi, andun tayo kasi nagalit ako. Kasi may ginawa silang hindi maganda. May pinagsasabi silang hindi maganda tungkol sana hindi naman ginagawa ng bago. Kaya ako nagagalit ako pag ako mismo nakakarin. Ako mismo nakakakita yung mga ginagawa nila pinagsasabi. Pero ngayon, okay na. Ayan. Okay lang yung Tyrisan. Sabi nga baka raw ma-high blood ka. Kailangan. Iba talaga yung pakiramdam ko nung hapon. Parang buong katawan ko talagang parang makalas yung mga laman ko. Pati buhok ko ay nakikisimpat siya na sa akin. Talagang hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko kahapon ng mga nasabi ko. Nawalan ako ng galang sa kanya. Hindi ko sinasadya na mawala ng galang sa kanya. Hindi niya ginalang kasi yung anak ko yun. Siya na nakatanda, dapat siya hindi patas yung sinasabi niya. Kaya sobra kong nagalit talaga kahapon. Yun ay hindi lang yung content sa live, yun talagang totoo nagagalit talaga ko na. Dahil para sa anak ko. Dahil yung pinaparatan nila na hindi naman totoo. Sobra akong nagalit talaga. Okay. Pero ngayon, okay na. Okay na. Naisabi ko na yung mga dapat ko sabihin. Okay. Sige Tay Rizan, thank you. At kalma ka lang. Kalma lang. Tama. Okay, thank you. Ayan, siyempre po mga kalanggan, nandito pa rin po si Daddy D. Ayan. Ang controversial. Sa bagay, hindi talaga mawala yun sa tulad dito nasa media, di ba? Pero nasa konyan, ano yun, nasa pamamaraan na dapat yung mga tama lang gamitin nila. So ngayon, ano yung masasabi mo na dahil si Tatay Rizan kapon, grabe yung galit niya? Ano lang yun? Tawag dito, natural na reaction lang yun ng isang magulang. Oo. Siyempre, pinoprotektahan niya lang din yung
kanyang anak, kaya natural na reaction lang yun. Kahit sino namang magulang, ganun talaga. Magiging reaction. Ayan. Kasi may nakuha ako doon na sabi nagmula daw yun sa ano yun, sa post mo. Oo. Ito kasi, ang isa kasing content creator, kumbaga may caption na nga yun may caption. Gusto mo talagang i-twist ang kwento, pag hindi mong gawin yun, para nagkaroon ka ng kumbaga pinapahatid natin yung tamang impormasyon, pero kung i-twist yung kwento at gagawin iba, ano talaga, iba yung magiging mensahe sa mga manunood. Lalo, hindi natin maiiwasan kasi may mga haters talaga, may mga bashers talaga. Ganun talaga. Natural lang yan sa social media. Kung ayaw i-accept yung totoo at itinitwist, gagawin yung kasinungalingan, wala tayong magagawa dyan. Basta tayo, lagi lang, nagsasabi lang tayo ng totoo. At wala tayong itinatago. Ayun. Ayan. Kasi mas maganda rin naman na narinig natin yung isang side kasi maraming ano yon, nagko-comment na ang mahirap kasi sa iba, minsan hindi nila iniintindi, basta na lang magko-comment sila nang hindi naman nila alam kung anong sinasabi nila, di ba? Actually, dun sa post ko, ang gusto kong iparating dun, noon pa man, nag-i-interfere tayo para hindi pag-iwalay, para pagkayusin. Oo. Kumbaga ako, nagsasalita lang ako regarding sa mga issue, pero hindi sila yung binibira ko talaga. Yung mga, kumbaga, sabi ko yung sulsol, yung dito, yun lang ang inaano ko, pero regarding na pupuntir yung sinong nasa Rochelle, nakasamahan natin, hindi ko ginagawa. Ayun. Ngayon, ipinakita ko yung conversation na walang masama doon. Kung sabi nila, may conversation daw yun. Ang tanong, may sinira ba ako doon? May sinisiraan ba ako doon? Pag nag-post ka kasi ng katotohanan, ng fact, wala kang sinisiraan doon. Katotohanan yun. Pinapakita lang natin yung katotohanan yun. Ngayon, kung iti-twist nila, wala kang nagagawa doon. Ayun. So, ngayon si Ko naman, pasensya ka na talagang may matanong. Hindi, mga simple lang naman ito na kailangan din malaman ng mga viewers natin. Kumusta naman si Rachel? Okay naman siya kung sa okay. Actually, normal naman yun sa pinagdadaanan yung galing ka sa breakup. Normal naman yung umiiyak, normal naman yung malungkot. Pero somehow, makapagkataon naman na okay naman siya sa araw at at ngayon, okay na siya ngayon Wala naman bang sinabi siya sa'yo na kung ano yung problema na yung mga nakwento na siya sa akin. Si Rachel okay naman kasi sa akin. Pero yung mga nakwento niya, hindi ko dapat kailangan pag-ibig sa issue na nila yun Kung ako, ang tinatapik ko lang naman lagi sa live ko, yung mga nakapaligid na ang sabi nila ako kasi yung nakikialam, ako yung in between. Hindi nila alam, mas marami pa kaysa sa akin. Yun yung hindi nila alam. Yun yung binibira ko kasi. Ayan, sige, Daddy D. Ayan, thank you very much sa yung basta pag may feeling kuya, sama-sama lang tayo. Oo naman. Labas ang issue sa papiting. Yun, kasi kumbaga kami, ang gusto namin, lahat tayong nandito, hindi tayo bumubuo ng grupo. Kasi dati naman na tayong magkakagrupo. Ang gusto lang natin, mas patatagin dito, mas palakasin. Kasi, kumbaga, sabi ko nga, kahit naghiwalay ng, naghiwalay ng landas, kumbaga, nag-spread pa rin tayo ng pagtulong. So, hindi tayo gumagawa ng grupo para makipag-away sa kabila. Kumbaga, nagiging grupo tayo rito para mas marami, para mas mapagaan yung trabaho natin sa pagtulong. Yun yung pinapaintindi natin sa kanila. Kasi, ang iba kasi, sasabihin bumubuo na kayo ng grupo, nasa Morales na kayo. Hindi yung grupo ng pagtulong, pero hindi grupo para makipaglaban. Yung laban sa akin lang Ayun. So ngayon nga nasabi mo na rin yon. Di siyempre ako nandito kay Richard, 'di ba? Dalawa sinusuportahan natin. Sa akin hanggang ngayon talagang dalawa silang sinusuportahan ko. Matanong kita Daddy, pwede pa bang makakuha ng suporta sa si Dodong? Oo naman. Actually, sabi ko nga, wala akong galit kay Dodong personal. Kumbaga, 'di ba? Nasa social media tayo, yung ganito talaga mga nangyayari. Pero yung personal na galit, wala. Ayun. Nagagalit lang ako sa maling nangyayari. Pero personal na galit, wala. Yung hindi kasi nila maintindihan. Kasi yung iba kasi, wala naman dito, wala naman silang alam. Sila pa yung mas maraming kuda.
Sila pa yung mas para mas maraming alam. Ayan. Oh, sige, thank you very much. At kahit na paano nalinawan natin yung mga nalalabuan. Kasi yung sa palagay ko, yung mga nalalabuan na yun, hanggang doon na lang sila. Hindi na siguro malilinawan yun dahil yun ang nila, yung paniwala nila, di ba? Kahit birahin nila ako ng birahin sa comment section. Effect naman na yun sa akin kasi yun yung korte ko eh, yun yung estilo ko eh. Hindi ko yun babaguhin para lang sa mga basher, para lang sa mga haters ko, hindi ko yun babaguhin. Sila na lang yung magbago para sa akin. Oo nga, kaya, pero sabi ko nga, malabo na yun sila, kaya mahirap nang mapaniwala yun kung ano. Kung ano yung talagang, meron kasi dyan na iba na kung ano yung paninindigan nila, yun na. Oo, yun ang talaga. Parang, yun yung sinasabing diehard fanatics. Diehard group. Kaya ayan, sa lahat ng mga sumusuporta mga kalangga sa dalawa, ayan, patuloy po tayo, wag po tayong mag-isip ng hindi maganda para sa isa. Ayan, so ayan po mga kalangga, maraming pong salamat sa lahat at ayun, narinig po natin yung sagot po ng dalawang magkapatid sa ating munting katanungan. At sana po mga kalangga, wag po tayong mag-isip ng kung bakit ako nandito o bakit ko natanong sila. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tayo po ay dalawa po yung susuportahan natin. Wag po tayong maging one-sided dito. Ako po, para sa akin, dalawa ko po silang sinuportahan sa umpisa hanggat sa wakas po sila pa rin yung susuportahan natin dahil wala po akong nakitang kamalian o hindi maganda sa bawat isa sa kanila, kaya patuloy po akong magsusuporta sa kanila. Basta yun po ang aking layunin. At sa lahat ng mga nag-iisip na hindi maganda, baka na naman po kasi may magsabi dyan na ayan, si Marius Vlog nandyan na siya sa Morales na naman, pumarig na siya doon. Hindi po ganon. Sinabi ko na po simula, ako po ay wala pa akong pinapanigan dito. Parehas ko po silang sinusuportahan. Yan. At sana po sa lahat po ng mga comment ng hindi maganda, sana po iwasan po natin ngayon. Ang mahalaga po ngayon mga kalangga ay magtulungan na lang po tayo, kasi kung nakita ko yung tsura ni Rachel, talagang nakakaawa din po, kaya wala pong dahilan para hindi po natin sila suportan na parehas. Kaya sabi ko nga po, kung ano man yung mga dahilan o problema, sila po nakakaalam nun. Basta tayo parehas pa rin po, nandito pa rin tayo sa gitna. At ayun, maraming salamat po, lalong-lalo sa hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun, babay na muna po.